Minsan sa buhay, kailangang pumili ka. Gusto mong mahalin ka ng lahat o gusto mong igalang ka nila? Hindi lahat ng kabaitan ay naiintindihan. Hindi lahat ng pagiging mabait ay sinusuklian ng kabutihan. At hindi lahat ng taong minamahal ay ginagalang. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mas malalim na kahulugan ng isang paniniwala na matagal nang gumising sa mga leader, negosyante at kahit simpleng tao na minsan mas mabuting katakutan ka kaysa mahalin. Marami sa atin lumaki sa kaisipan na dapat mabait ka sa lahat. Pero habang tumatanda ka, mapapansin mo, minsan habang ikaw ay nagpapakumbaba, may mga taong aapak sa'yo. Kapag lagi kang oo ng oo, nagmumukha kang mahina. At kapag ikaw ay palaging nagpaparaya, nagmumukha kang walang boses. Hindi masama ang maging mabait. Pero kapag ito'y sobra at walang boundaries, nagiging kahinaan ito sa mata ng iba. Sa mundo ngayon, ang tingin ng marami sa kabaitan ay kahinaan. At ito ang nagiging dahilan ng pagsasamantala. Yung mga tao na may respeto sa sarili, hindi sila takot na sabihing, hindi, ayoko. Hindi sila takot na tumayo sa paninindigan nila kahit magalit ang iba, kahit pa hindi sila mahalin ng lahat. Basta't may respeto sa kanila, alam nilang panalo pa rin sila. Ang taong disiplinado, hindi nagtataas ng boses para lang matakot ang iba. Pero nararamdaman mong may limitasyon siya. May paninindigan siya. At kapag nilampasan mo yon, may consequence. Yun ang tunay na respeto. Walang saysay ang pagmamahal kung walang respeto. Pwede kang mahalin ng mga tao, pero pagsasamantalahan ka rin. Pwede kang maging paborito nila, pero hindi ka nila tinitingala. Ang totoong pagmamahal ay may kasamang takot na mawala ka. May takot na masaktan ka. At may takot na masira ang tiwala mo. Kaya kung gusto mong maging matatag sa buhay, kailangan mong matutunang itayo ang sarili mong mga hangganan. Hindi para matakot sila sa'yo, kundi para malaman nilang hindi ka basta-basta. Sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, kailangan mo ng gulugod. Hindi pwedeng puro ka pakikisama. May mga desisyong kailangang gawin kahit masakit. May mga bagay na kailangang ipaglaban kahit ikaw lang mag-isa. Ang tunay na leader ay hindi sinusukat sa dami ng papuri, kundi sa dami ng desisyong ginawa niya nang may tapang kahit ayaw ng iba. Hindi mo kailangang sumigaw para igalang. Minsan, ang pinakatahimik na tao, yun ang pinaka nakakakilabot. Bakit? Kasi alam mong hindi siya basta-basta. Alam mong kaya niyang manindigan. Kaya niyang mag-isa. Kaya niyang umalis kung hindi na siya nirerespeto. Ang taong may disiplina sa sarili, hindi niya kailangan ng maraming kaibigan para makaramdam ng halaga. Ang kailangan niya lang ay prinsipyo, paninindigan, at respeto sa sarili. Hindi mo obligasyong mahalin ng lahat dahil kahit anong gawin mo, may tao pa rin kukontra sa'yo. May iinggit, may maninira. Kaya imbis na habulin ang pagmamahal ng lahat, mas mainam na itayo mo ang sarili mong integridad. Kaya kapag ang tanong ay, ano ang pipiliin mo? Mahalin o katakutan? Ang sagot ay ito, piliin mong igalang kanila. At kung respeto ang kabayaran ay takot, mas mabuti na yon kaysa pagmamahal na walang saysay. Minsan, may mga nagkakamali at iniisip na ang takot ay ang paggamit ng lakas o kapangyarihan para mang-api. Pero hindi ito ang ibig sabihin ng takot na tinutukoy natin. Ang takot na ito ay hindi nangangahulugang pinipilit mong takutin ang ibang tao sa pamamagitan ng puwersa. Ang takot na ito ay nagmumula sa respeto, sa pagpapakita ng halaga mo sa sarili at hindi pagtanggap ng pang-aabuso. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang tunay na takot ay hindi kailanman nagdudulot ng pananakit, kundi naglalaman ng respeto at limitasyon. Ang bawat desisyon na ginagawa mo, may kaakibat na epekto.
Kapag ikaw ay hindi magtatakda ng hangganan, maguguluhan ng ibang tao kung paano ka tratuhin. Magiging daan ito para sila ay magsamantala at ikaw ay mawala ng kontrol sa sarili mong buhay. Ang pagkakaroon ng malilinaw na hangganan ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, hindi lang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Matutong magtakda ng limits sa oras, resources, at kahit sa emosyon. Mahalaga ito sa iyong personal na paglago. Maraming tao ang nagiging labis na abala sa opinyon ng iba. Gusto nilang magustuhan at tanggapin. Pero sa huli, ito'y magdudulot ng stress at pagkabigo. Ang tunay na lakas ay nagsisimula sa sarili. Kapag ikaw ay tumutok sa sariling pag-unlad, hindi mo na kailangan ng pag-aproba ng iba para malaman mong ikaw ay sapat na. Magiging mas maligaya ka at magiging mas matatag sa iyong mga desisyon, hindi dahil sa gusto ng iba, kundi dahil ikaw ang unang naniwala sa sarili mo. Ang takot ay natural na nararamdaman ng bawat tao. Lahat tayo ay natatakot, ngunit ang pagkakaiba ay kung paano natin kinukontrol ang takot na ito. Kapag pinayagan mong takutin ka ng takot, maghihirap ka. Ngunit kung kaya mong gamitin ang takot bilang isang tagapagpaalala, magagamit mo ito para magtagumpay. Ang tunay na lakas ay hindi nawawala sa takot, kundi sa pagharap at pagtanggap sa takot at paggawa ng mga hakbang para malampasan ito. Ang kabiguan ay bahagi ng bawat tagumpay. Hindi lahat ng plano ay magtatagumpay at hindi lahat ng tao ay magiging kaalyado mo sa bawat hakbang. Kung natatakot ka sa kabiguan, hindi ka makakapag-move forward. Subalit kung natutunan mong tanggapin ang kabiguan bilang isang hakbang patungo sa tagumpay, magkakaroon ka ng tapang at lakas. Mas matututo ka sa bawat pagkatalo. Kaya't huwag matakot magkamali, kundi maghanap ng aral mula rito. Hindi madali ang magpahayag ng opinyon, lalo na kung alam mong hindi lahat ay sasang-ayon sa'yo. Pero ang pagiging tapat sa iyong boses at pananaw ay isang mahalagang hakbang para makuha ang respeto ng iba. Kapag tumahimik ka lang at hinahayaan ang lahat na mangyari sa paligid mo, baka mawalan ka ng direksyon. Kailangan mong magpahayag ng iyong mga ideya at paniniwala. Hindi mo kailangang ipilit sa iba, ngunit kailangan mong magsalita para malaman ng mga tao kung anong stand mo. Hindi mo kontrolado ang lahat sa buhay mo, pero may mga bagay na kaya mong hawakan. Isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong kontrolin ay ang iyong reaksyon sa mga sitwasyon at sa mga tao. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong emosyon, magiging mas maligaya ka at magiging mas matatag ka sa mga pagsubok ng buhay. Hindi lahat ng sitwasyon ay magbibigay sa iyo ng kaligayahan, pero ikaw ang may kapangyarihan kung paano ka mag-respond. Ang mga pagsubok ay hindi nagpapahiwatig ng kabiguan, kundi ng pagkakataon. Kapag dumaan ka sa mga pagsubok, doon mo masusubok ang lakas mo. Hindi madali, pero kung ikaw ay may takot na hindi sumusuko at patuloy na lumalaban, magiging mas matatag ang iyong pagkatao. Ang bawat hamon ay nagiging oportunidad para sa personal na paglago. At sa huli, matutunan mong magpasalamat sa bawat pagsubok. Hindi lahat ng tao ay makikinig sa iyo. Hindi lahat ay susuporta sa iyong mga pangarap. Pero ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa mga taong naniniwala sa iyo. Nasa iyo ito. Ang tagumpay ay natamo sa pamamagitan ng paninindigan. Hindi mo kailangan ng approval ng lahat, kundi ng tapang para magpatuloy sa iyong mga pangarap. Kaya maging matatag, magtiwala sa sarili, at huwag matakot magtakda ng hangganan. Sa huli, ikaw ang maghuhubog ng iyong tagumpay. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng personal na paglago ay ang pagiging bukas sa pagbabago. Ang buhay ay hindi palaging makakamtan ayon sa plano. Minsan, kailangan mong baguhin ang direksyon mo, kahit na mahirap. Ang takot na dala ng pagbabago ay natural. Ngunit kapag pinili mong yakapin ito, matututo kang lumago
sa mga bagong pagkakataon. Mahalaga ang pagiging handa sa pagbabago dahil ang mga taong hindi natututo at hindi nag-a-adjust ay nauurong sa kanilang mga pangarap. Kaya ang tanong, handa ka bang yakapin ang pagbabago para mas magiging matatag at mas makamit ang iyong mga pangarap? Sa dulo ng lahat, hindi importante kung sikat ka, kung kilala ka, o kung mahal ka ng madla. Ang tanong ay, may respeto ka ba sa sarili mo? Kaya mo bang tumayo sa desisyon mo kahit mag-isa ka na lang? Hindi mo kailangang maging malupit. Hindi mo kailangang manakit. Pero kailangan mong ipakita na hindi ka basta-basta. Na hindi mo papayagang yurakan ang pagkatao mo kahit pa ng mga taong pinakamalapit sa'yo. Kaya mula ngayon, tandaan mo, mas mabuting katakutan ka kaysa mahalin. Dahil ang takot, dala nito ang respeto. At sa mundong puno ng pagpapanggap, ang respeto ang tunay na yaman. Sa dulo ng lahat ng ito, tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang oras. Ang kailangan mo lang ay maniwala sa sarili mo. At simulan mo ngayon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong hayaang dito lang ito matapos. I-comment mo sa baba ang salitang paninindigan para malaman kung kasama kita sa laban ng buhay. At kung gusto mong tuloy-tuloy kang mapalakas at ma-inspire araw-araw, i-like mo na ang video na to, mag-subscribe ka sa channel at i-click ang bell icon para wala kang ma-miss sa mga susunod nating usapan.